Bible ko. Magandang gabi po sa lahat. Ito po yung Iloilo Dispensation of Grace Bible Church at narito naman ulit tayo sa ating gawain na pag-Bible study at online Bible study. Maganda yung topic natin ngayon, ano? Yung topic natin tungkol ito sa isang napaka-popular na verse, yung ang Romans chapter 10 verse 9 to 10. At halos lahat ng mga denomination ay nagtuturo ito para ang tao ay maligtas. Ito yung isa sa pinaka most quoted na verse upang daw yung tao ay maligtas. At halos lahat ng napakaraming tao na naniniwala na ito yung isa sa mga pamamaraan na maligtas na yung tao. Ito yung mga verses na kanilang pinaniniwalaan, no? At babasahin ko yan, itong verse na ito. At sabi dito, bago tayo mag-pray, babasahin ko muna. Sabi dito, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt thou believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. So, kung pakinggan mo nga naman itong verse na ito, ay talagang maniniwala ka na talagang makakaligtas itong verse na ito. Dahil yun yung nakasabi dyan sa dalawang verses lamang na yan. Pero dapat natin maintindihan yung context ng
chapter 10 ng Romans para maintindihan talaga natin kung salvation ba ito. Kasi sa napakaraming tao naniniwala, no, na ito ay salvation, ang verses na ito, kung hindi pala, ang daming naloko, ang daming naniniwala na ligtas sila, pero hindi pala. So kaya sana yung study na ito ay maliwanagan tayo para tayo alam kung ano ba talaga ang tamang gospel na dapat natin paniwalaan, pananampalatayahan para tayo maligtas. Kasi napakadelikado kung yung paniniwala natin na hindi pala tama at hindi pala makapagbigay ng kaligtasan itong mga verses na ito. So, at bago yan, mag-pray muna tayo. Amay na balaan, lumalapit po kami at naniniwala kaming itong ginagawa namin ay makakagiya, makaka-lead sa mga tao sa kilala ng tamang gospel na dapat nila paniniwalaan sa ngayong dispensation of the grace of God. At sinasabi na yung banal na kasulatan na ngayong dispensation of the grace of God, mayroon lamang isang gospel na makapagligtas ng kaluluwa ng tao at wala nang iba. At kung mayroon pa mang ibang ituturo, kahit na mga angel pa yung magtuturo, kahit mga sila mismo ni Apostol Paul at mga kasama niya noon, sinabi ni Apostol Paul na yung gospel na yan ay accursed at hindi makaligtas ng kaluluwa ng tao. At alam naman namin na yung gospel na itinuturo ni Apostol Paul, ayan yung 1 Corinthians 15, 1-4, na si Jesus Christ ay namatay, bayad ng aming mga kasalanan, inilibing siya at nabuhay muli sa ikatlong araw upang kami bigyan ng buhay na walang hanggan. Ngunit sa maraming mga pagtuturo, dahil na hindi nara-rightly divide ng tama yung salita, marami ang nalilid, nagigiyahan sa maling turo. At sana ang aral na ito, pag-aaral na ito, ay makabigay ng liwanag sa mga tao na naniniwala na itong gospel na ito, itong Romans chapter 10 verse 9-10, ay makaligtas ng kaluluwa ng tao. We pray in Jesus' name. Amen. So sa nasabi na natin, itong mga verses na ito, maraming naniniwala sa mga denominations, kahit na ako nung Baptist pa ako, ganon din yung paniniwala ko na kailangan natin i-confess publicly si Jesus Christ para maligtas tayo. Kaya yung title ng ating aral ngayon must we confess the Lord Jesus Christ to be saved? No? At yun na nga, maraming naniniwala, lalo na sa mga denomination, na hindi nagra-rightly divide ng tamang salita ng Panginoon. Kaya ang pag-aaral nito sana ay makadala ng liwanag, ng katotohanan, upang yung mga taong naligaw at napapaniwala ng maling aral ay makaalis diyan sa maling aral na yan at makapaniwala sa tamang gospel. So bago na tayo pumunta sa pag-aral dito, kailangan muna nating mag-agree or dapat nating maintindihan na si Jesus Christ in His earthly ministry was only talking to Israel. Yon yung si Jesus Christ sa kanyang earthly ministry ay kausap lamang niya ang mga Hudyo, the lordship of Israel, at hindi siya nagsasalita sa kanino mga Gentiles. At alam natin na itong salita na ito ni Jesus yung sa Romans ay patungkol ito ni Apostol Paul sa mga
Jewish people sa Israel na hindi naligtas during sa panahon ng ministry ni Jesus Christ at sa ministry ni Peter. Hindi sila naligtas. No? At dapat din natin maintindihan na noong time pass, tayo na mga Gentiles without Christ, aliens from the commonwealth of Israel, strangers from the covenants of promise, having no hope, without God in the world. Yan yung sabi ng Ephesians chapter 2 verse 11 to 12. Ganon yung ating kalagayan nung time past tayong mga Gentiles, no? At dapat din natin maintindihan na in this dispensation of the grace of God, dahil alam naman natin at naniniwala ang lahat ng mga denomination na andito tayo ngayon sa dispensation of the grace of God, na yung Panginoon ay nagdi-dispense lamang ng grace and mercy, no? Ay meron lamang tayong isang gospel na makaligtas ng kaluluwa sa panahong ito. Iisa lamang ang gospel. Okay? That naniniwala tayo, dapat tayo ma-agree that everything that was spoken, lahat ng sinasalita ni Jesus Christ noong nakaraan panahon, yung kanyang ministry, earthly ministry, no? Ay sinasabi lamang niya at kinakausap lamang niya ay yung Israel at hindi ang mga Gentiles. Okay? At makita natin kung tayo ay naniniwala sa ganung mga truths, no? Madali natin maintindihan ang Romans chapter 10 verse 9 to 10. Madali lamang natin maintindihan 'yon. Pero kung lahat sa Bible, pinaniniwalaan mo na sinasabi yan sa iyo, talagang malilito ka. Yan yung hindi pagra-rightly divide. Pag yung naniniwala ka na lahat sa Bible ay para sa iyo, ikaw ang kinakausap ng Panginoon, o whatever book na babasa mo ay para sa iyo, mahirapan kang maintindihan ito kung anong sinasabi dito o bakit nasabi yan ni Apostol Paul. So, having that truths, pupunta na tayo, pag-aaralan na natin itong chapter 10 ng Romans, verse 9 to 10. Kung ano ba talagang sinasabi nito. So, nabasa na natin at basahin ko ulit. If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shall believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Salvation yan, kung pakinggan mo. For with the heart man believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Okay, so, dapat natin intindihin at alamin kung bakit ito sabi ni Apostol Paul. So, gusto ko paalam sa inyo na ang Romans chapter 9, chapter 10, and chapter 11, si Paul ang nagsasalita, siya ang nagsumulat nito, kausap na yung mga Gentile believer at members of the body of Christ, Jew and Gentile na nasa Rome. Sila yung sinulatan. Okay? Si Paul ang susulat. Ngunit sa chapter 9 and 10 and 11, ninanarrate ni Paul or kinukwento ni Paul kung bakit yung kanyang mga kinsmen, kung bakit yung kanyang mga kalahi na mga Jew na Israel ay hindi naligtas sa panahon ng ministry ni Jesus Christ at sa ministry nila ni Peter after Jesus Christ ascended to heaven. Ibinigay sa kanila ni Peter at sa mga apostles ng Jewish people, ang grupo ni Peter, hindi rin naligtas ang Israel. Kaya ikinikwento niya dito kung anong dahilan kung bakit hindi sila naligtas, na napakadali lang sana ng kanilang kaligtasan. Okay? So, para maintindihan natin kung bakit ito nasabi ni Peter, pupunta tayo sa verse 1. Sabi niya, Brethren, my heart desire is that they might be saved. Sino yon?
Ha? Brethren, my heart desire and prayer to God for Israel. Kausap niya yung members of the body of Christ. Sinulatan niya yung members of the body of Christ na nasa Rome. Pero yung kinikwento niya sa kanila ay yung Israel. At sabi ni Paul, kung ano sana ang desire ng kanyang puso na maligtas ang kanyang mga kalahi, ang kanyang nation, Israel. Okay? Verse 2, for I bear them record that they have a seal of God, but not according to knowledge. So, ibig sabihin ni Paul, alam ko, meron silang silyo, init, sa Diyos. Ngunit, hindi according sa kaalaman. Dahil nga, hindi nga nila alam, no? Kung paano sa panahon na yon, paano sila maligtas. Yung ginagawa nila na kaligtasan, na pamamaraan para maligtas sila, mali. Ito yung ginagawa nilang pamamaraan para maligtas sila. Verse 3, for they, being ignorant of God's righteousness. So, ignorante sila kung paano magiging righteous. Paano magiging righteous sa pamamagitan ng God's righteousness. And going about to establish their own righteousness. So, yung pamamagitan nila para magiging righteous sila, hindi yung righteousness na gusto ng Panginoon, which is by faith, but yung gusto, yung pamamaraan nila ng righteousness is they establish their own what? Righteousness. Kaya ingat tayo. Delikado yung mag-establish ka ng sarili mong righteousness, gaya ng Israel. And listen to this. Believing that you are saved because of Romans chapter 10, verse 9 to 10, you are establishing your own righteousness. And that is very dangerous. Magiging kagaya kanila. Ibig sabihin ng Panginoon, yung pamamaraan nila para magiging righteous sila, yung pamamaraan nila para maligtas sila, ay sarili nilang pamamaraan. Ini-establish nila ang sarili nilang righteousness, what? Sa pamamagitan ng ano? Sabi dito, themselves, their own righteousness have not submitted themselves unto the righteousness of God. Hindi nila isinubmitar ang sarili nila, hindi nila ipinailalim yung sarili nila sa righteousness na pamamaraan ng Panginoon. Hindi nila sinubmitar ang sarili nila sa pamamaraan ng Panginoon kung paano sila maging righteous. Yung ginawa namang Israel, ng mga Diyos, gumawa sila ng sarili nilang righteousness. Paano sila gumawa ng sarili nilang righteousness? For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believe. So, yung sarili nilang righteousness na ginagawa nila is according to the law. Obedience to the law. Hindi nila alam na dapat sa panahon na yon ay maglagay sila ng kanilang faith kay Jesus Christ para sila magiging righteous. Titingnan natin. Patuloy tayo sa verse 5. For Moses described the righteousness which is of the law, that the man which doeth those things shall live by them. Verse 6. But the righteousness which is of faith, yun, yung righteousness of God is of faith, speak it in this wise, say not in thine heart, who shall ascend unto heaven, that so is to bring Christ down from above. So the righteousness of God, na dapat sana sundin nila, kahit dahil yun ang God's way, para maging righteous sila sa paningin ng Panginoon, hindi nila sinusunod, which is by faith.
in-establish nila yung kanilang righteousness by obedience of the law. Doon nila ini-establish yung kanilang righteousness. Okay? So, verse 8, sabi dito, but what saith it? The word is nigh thee, even in thy mouth, and in thy heart. That is the word of faith. So, what is the word of faith that will make them righteous? Ano ba yung salita, sabi ng Panginoon, na andyan lamang sa kanilang mga bunganga, at sa kanilang mga puso? Ano ba yung righteousness na yon? Ano ba yung word of faith na yon na nasa kanilang mga bunganga lamang at sa kanilang mga puso, na kung sabihin nila, magiging righteous sila? Ito yung verse 9. Ito yung word of faith na dapat nilang sabihin para magiging righteous sila. Yung mga Hudiyo noong time ng Christ's earthly ministry, Peter and his group earthly ministry. So, ikinukwento ni Paul dito, hindi atin ito gospel, kundi ikinukwento ni Paul kung paano yung Israel hindi naligtas noong panahon ng earthly ministry ni Jesus Christ at ministry nila ni Peter at ng kanyang mga kasama. Ito yung nangyari dito, kinikwento ni Paul. Yung rason bakit hindi sila naligtas, dahil gumawa sila ng sarili nilang righteousness. And that is by the law. Sabi ni Paul, hindi nila alam na Christ is the end of the law of righteousness, for righteousness. So pagdating ni Christ, na nasa Israel na siya, end na yon ng righteousness of the law. Magiging righteous na sila in the sight of God if they believe and confess in their mouth that Jesus Christ is their King. Okay? That is why, tingnan mo, sabi ni Paul, isasalita lang sana nila, malapit lang yung kaligtasan nila, ang word of righteousness, nasa kanila lang mga bunganga at sa kanilang mga puso. Anong sabi ni Paul? Ito, if thou shalt confess with thy mouth, iko-confess lang sana nila si Kristo sa mga bunganga nila at mag-believe sila in thy heart that God hath raised him from the dead, kasi si Jesus Christ dito na resurrect na from the dead, no? So sabi niya sa verse 10, sabi niya, and thou shalt be saved. Maliligtas na sana sila kung isabi lang nila sa kanilang mga bunga, i-confess nila. Publicly yan publicly, i-confess nila. Kaya ito yung verse na to, ginagamit ng mga denomination, lalo na yung Baptist, na mag-confess yung mga tao sa front. Kaya madinig nyo, pag-end na ng message ng pastors ng mga Baptist and other denomination, mag-invite sila ng tao na mag-forward sa front ng altar, ng pulpit, dahil yan daw yun ang confession publicly. Yan daw yun ang pag-confess kay Christ publicly in this time. At yan daw ay makaligtas. Ngunit hindi nila alam na ang verse na ito ay tumutukoy lamang sa Israel, na nung panahon sana na yon, kung ginawa nila yon, sabi ni Paul, thou shalt be saved. Okay? Bakit? Verse 10, for with heart man believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Listen to this. Mouth confession is made unto salvation. So, ang mouth confession during Christ's ministry and
Peter and his group ministry, if they will confess Christ publicly, it is equivalent to salvation. Okay? So, naintindihan na natin bakit nasabi yan ni Paul? Hindi yan gospel in this dispensation of the grace of God para maligtas tayo. Number 1, itong gospel, sa nasabi na natin, ay mayroong 3 component. Ano yon? Dapat ang gospel mouth kasi ang mouth, sabi kasi ni Ma'am Lolita Balinggan, is bibig daw. Bibig po, sir, hindi bunganga. Mouth kasi bunganga yan eh. Yung bibig, lips. Ganon. Nasabi dito mouth, kaya bunganga yon. Okay? Nasa kanila mga bunganga ay i-confess lang nila, maligtas na sila. Kasi sabi nga dito, mouth confession, sabi dito, is equivalent, is made unto salvation. So, bakit hindi ito makaligtas sa ngayong dispensation of the grace of God? Unang-una, para ito kaligtasan ng Israel sa panahon ng earthly ministry ni Jesus Christ. Okay? Kaligtasan ito ng Israel sa ministry nila ni Peter at ng kanyang mga kasamang mga apostol para sa mga Hudyo. Ialam naman natin na tayo ngayon in this dispensation of the grace of God, meron tayong isa lamang na gospel na makaligtas sa atin. At alam natin na yung gospel na yun is 1 Corinthians 15, 1-4, na si Jesus Christ namatay, bayad nating mga kasalanan, inilibing siya at nabuhay muli sa 3 araw. Yan yung gospel na makakaligtas sa ngayon. So, yung Romans chapter 10 verse 9 to 10, walang 3 components ng gospel na makaligtas. Yan yung death, burial, and resurrection. Kaya please, kayong naniniwala na maligtas kayo dahil na nag-confess kayo publicly, ngunit hindi kayo naniniwala sa 1 Corinthians chapter 1, chapter 15, verse 1-4, hindi kayo ligtas. Hindi kayo maliligtas. Bakit? Mali ang inyong pinaniwalaan. You are making your own righteousness, not obeying how to become righteous in the sight of God in this dispensation of the grace of God. Nung panahon ng Israel, ni Jesus Christ earthly ministry, yung Israel, gumawa sila ng sarili nilang righteousness sa pamamagitan ng what? Obedience to the law. Ngunit, sabi ni Kristo, mali yon. Hindi kayo maligtas niyan dahil hindi nyo sinunod ang pamamaraan ko paano kayo maligtas. Sasabihin nyo lang dapat ng inyong mga bunganga na si Kristo ay, sabi dito, ay i-confess nyo lamang si Kristo publicly, inyong mga bunganga. So, ang tanong ngayon, bakit nga ba nagiging kaligtasan ito para sa mga Hudyo? Alamin natin ngayon, kailan ba ito nagiging umpisa na naging kaligtasan ng mga Hudyo? Tingnan natin ang 2 King as background, no? 1 Kings chapter 8 verse 33. 1 Kings chapter 8 verse 33. Sabi dito, when thy people Israel be smitten down before the enemy, because they have sinned against thee, and shall turn again to thee, and confess thy name. 1 Kings chapter 8 verse 33. Sabi dito,
When thy people Israel be smitten down before the enemy, because they have sinned against thee, and shall turn again to thee, and confess thy name. Ano? Sino i-confess nila? Thy name. I-confess nila during the time, hindi nila pwede i-confess ang pangalan ni Jesus Christ, dahil nga hindi pa alam ang pangalan ni Jesus Christ noon, never been mentioned. Yung i-confess nila during the time is the name of Jehovah, and pray and make supplication unto thee in this house. Then, verse 34, then hear thou in heaven, and forgive the sin of thy people Israel, and bring them again unto the land which thou givest unto their fathers. Confession of God's name is always commanded to Israel since in the Old Testament for them to be forgiven. Okay? Yung confession, yung pag-confess ng pangalan ng Panginoon sa Old Testament pa lang is pattern at commandments yan ng Panginoon na gagawin nila every time makagawa sila ng mali sa Panginoon para sila maligtas at ma-restore sa kanilang magandang kalagayan, being the chosen people of God. Patuloy tayo. Okay? Verse 35. When heaven is shut up and there is no rain, tingnan mo ha. Sabi ng Panginoon, kung ang langit ay sarado at walang ulan, because they have sinned against thee, if they pray toward this place and what? And confess thy name, and turn their sin, and turn from their sin, when thou afflictest them. Verse 36, anong sabi? Then, hear thou in heaven, and forgive the sin of thy servants, and of the people Israel, that thou teach them the good way wherein they should walk, and give rain upon thy land, which thou hast given to thy people for an inheritance. Tingnan mo, kita mo, confession of name, of God's name, was commanded, ay iniutos sa Israel na gagawin nila para ma-forgive yung kanilang mga kasalanan at ma-restore sila sa kanilang magandang kalagayan as chosen people of God in time past. Second Chronicle chapter 6, the same. Second Chronicle chapter 6. Anong sabi? Ganon din. Ang sabi, chapter 6 verse 24. Sabi dito, if thy people Israel be put to the worst before the enemy, because they have sinned against thee. Second Chronicles chapter 6 verse 24. To the worst before the enemy, because they have sinned against thee, and shall return and confess what? Confess thy name, and pray, and make supplication before thee in this house, in the temple. Then, verse 35, hear thou from the heavens, plural, ibig sabihin, maraming heavens, and forgive the sin of thy people, Israel, and bring them again unto the land which thou gavest to them and to their fathers. So, kung sakaling sila ay na-capture or na exile sa ibang bansa dahil nagkasala sila sa Panginoon, anong sabi? If Israel will confess Jehovah's name, God's name, then God will restore them back. God will forgive their sins and will restore them in their land. So, confession of God's name
ay talagang inuutos yan sa Israel. Alam nyo, habang ginagawa to ng Jewish people nung araw, walang Gentile na gumagawa nito. Bakit? During the time, the Gentiles was what? Outside from the Commonwealth of Israel. Ibig sabihin, hindi sila tao, hindi sila citizen ng Israel. Gentiles was aliens from the covenants of Israel that God gave unto them. Gentiles was strangers from God's promises to Israel, to His covenanted people. Then, Gentiles was without God. Gentiles was without hope and without Christ during this time, in time past. Kaya hindi sila sinasabihan ng Panginoon ng ganan. Without God, without hope, without Christ. Yung Gentiles ng panahon na yon. Okay? So, nung panahon ni Jesus Christ, kasi ito na yon, nung panahon ni Jesus Christ, sabi ni Jesus Christ, sino yung mag-confess sa akin, ay i-confess ko rin sa Ama. Ito yung reason, bakit dapat yung mga Israel mag-confess kay Jesus Christ publicly para maligtas sila. Tingnan mo, Matthew chapter 10 verse 32. Matthew 10 verse 32. Noong 12 apostles na bagong training ni Jesus Christ, yung grupo ni Peter, including pa kay Judas noon, nung sila ay inutusan ni Kristo na maglakad na kayo upang isangyaw, upang i-preach yung gospel of the kingdom of heaven, pumunta lamang kamo sa mga Hudyo, sa mga nawawalang sheep ng Israel. Huwag kayong pumunta sa mga Gentiles, huwag kayong pumunta even unto the way of the Samaritan, but to the lost sheep of Israel. Anong sabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 10 verse 32? Ito, sabi ni Jesus Christ, Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. Ito yung basis ng Romans chapter 10 verse 9 to 10. Bakit nasabi ni Paul doon na sana kung na-confess lamang nila with their mouth Jesus Christ publicly, maliligtas sila, kasi kaligtasan yan ng mga Hudiyo during Christ's earthly ministry to Israel. Tingnan mo anong sabi ni Christ. Kung sino yung magko-confess sa akin before men, that was public confession. Iko-confess nila si Jesus Christ publicly in Israel to the Jewish people. Okay? Him, sabi ni Jesus Christ, him will I confess also before my Father which is in heaven. Oh? Ibig sabihin nun, yung tao, yung Jew na magko-confess publicly na si Jesus Christ ay what? Son of God, their King Messiah, the Holy One, the Anointed One. Pagdating niya sa langit, anong sabihin niya sa God the Father? God the Father, Ama, ito yung mga taong nag-confess sa akin publicly doon. It is tantamount, it is equivalent to salvation. It is equivalent to salvation. Tingnan mo, bakit? Bakit equivalent ng salvation yon? Tingnan mo verse 33. But whosoever shall deny me before men, him I also deny before my Father which is in heaven. So kung aakyat na doon si Jesus Christ sa langit, yung hindi nag-confess sa Kanya, sabi ni Jesus Christ, i-deny ko din sila sa aking Ama
na ando doon sa langit. Ibig sabihin noon, hindi ka saved kung hindi mo i-confess si Jesus Christ publicly to Israel. Kuha natin? The question is this, paano nila i-confess si Jesus Christ during the time? So, tingnan natin itong mga verses na nagko-confess publicly kung paano nila na i-confess publicly si Jesus Christ noong panahon na yon. Matthew 16:16. Anong nangyari kay Peter? That was public confession. Sabi dito, Matthew 16:16. And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. Yan yung pamamaraan nila kung paano nila i-confess publicly sa Israel si Jesus Christ. Israel, listen to this. This Jesus Christ is the Son of the living God. This Jesus Christ is the Son of God. That is how to confess Jesus Christ to Israel in time past, in His earthly ministry, para sila maligtas. Kuha natin? Ano pa? Yung pamaraan ng pagligtas ang pag-confess kay Jesus Christ publicly. John 1:49. John 1:49. John 1:49. Ito, paano nila i-confess Jesus Christ? Sabi dito, John 1:49. Nathanael answered and said unto him, Rabbi, thou art the Son of God, thou art the King of Israel. Yan ang isang pamamaraan kung paano nila i-confess publicly si Jesus Christ during His earthly ministry para sila maligtas, para sa kanilang kaligtasan. Ito yung nire-refer ni Paul sa sa Romans chapter 10, verse 9 to 10, kung paano nila i-confess. Okay? Doon naman, i-confess nila na si Jesus Christ namatay. Di ba? Basahin natin mamaya ang Romans. Then, ano pa? Isang pamaraan. John chapter 6, verse 69. John chapter 6, verse 69. Sabi dito, And we believe and are sure that thou art the Christ, the Son of the living God. That was public confession na ginawa ng mga apostol. Kaya sila naligtas. Dahil sa panahon na yon ng ministry ni Jesus Christ, kailangan nilang i-confess na si Jesus Christ ang kanilang King, ang King ng Israel publicly, i-confess nila, then siya ang Son of the living God, the Anointed One, the Christ. Okay? Tignan mo, mga kapatid, ano pang sabi ni Kristo? Luke chapter 12, verse 8-9. Luke chapter 12, verse 8. Ito pa. Tignan mo. Verse 8 to 9. Sabi niya, I say unto you, whosoever shall confess me before men. Doon sa Old Testament, before Christ came into the flesh, ang i-confess nila na pangalan Jehovah, kasi wala pa si Kristo noon. But dito, sabi ni Kristo, sabi niya, whosoever shall confess me. Sino me? Jesus Christ. Before men, that is public confession, before men, him shall the Son of Man, Jesus Christ, also confess before angels of God. Alam niyo ba kung bakit kailangan i-confess ni Kristo sa angels of God
ang mga taong nag-confess, ang mga Jews na nag-confess sa Kanya before men. Naintindihan niyo ba to? Bakit sinabi ni Kristo ito? Listen to this. Kasi, sabi ni Kristo, verse 9, "But he that denieth me before men," sino yung Jewish people na hindi mag-confess sa Kanya before men, "shall be denied before the angels of God." Eh bakit? Ano bang nakakatakot? Kung hindi ka ni Kristo i-confess before the angels of God. Alam nyo, during Christ's ministry, a lot of angels ministering Jesus Christ. So ngayong dispensation of the grace of God, walang angels dito sa earth. Wala. No? They were all recalled to heaven. Walang angels ngayon dito. But during Christ's ministry, maraming angels sa earth. Nagmi-minister kay Jesus Christ, nagmi-minister sa Jewish people, sa Israel. But bakit kailangan i-confess ni Jesus Christ sa angels? Alam mo, sa tribulation period, yung angels babalik ulit dito sa earth at kasama ni Jesus Christ. Pagbalik dito sa earth, yan yung mga soldiers ni Jesus Christ. Maglalaban siya dito sa Antichrist, at yan yung mga soldiers ni Jesus Christ pag siya ang mag-reign dito as king. Kailangan niya meron siyang soldiers. Meron siyang mga ang isang king talagang merong mga sundalo, at yung mga sundalo na yan yung mga angels. At sa tribulation period, yan yung mag-harvest, di ba? Nag-harvest, ang yung nagda-drop ng mga wrath ng Panginoon dito ay angels. At pag hindi ka ikinonfess ni Jesus Christ sa mga angels, na yan yung mga taong protektahan nyo at hindi masama sa mga wrath at sa mga galit ng Panginoon na ibubuhos dito, vials, trumpet, and seals, ay mamamatay sila. Yung mga taong i-deny ni Jesus Christ. And definitely, they will be thrown into the lake of fire after the judgment of the nation, pag second coming ni Jesus Christ. But yung mga tao na na-confess sa angels, ay protektahan ng mga angels during the time. Yung na-confess ni Jesus Christ sa mga angels. Yan yung kaimportante kung bakit kailangan i-confess ni Jesus Christ sa mga angels, yung mga taong, yung mga Jews na nag-confess sa Kanya publicly, so that they will be protected during the tribulation period when the angels babalik dito pag kasama si Jesus Christ sa Kanyang second coming sa tribulation period. Okay? Mga angels kasi ang magpupur ng wrath ng Panginoon. Like the seals, the vials, the trumpets, and the vials. Yun. So, in Christ's earthly ministry, they must confess Christ publicly for them to be saved. Kaya sabi ni Paul doon, sa Romans chapter 10, verse 9 to 10, yun yung reason, kinukwento niya yung reason, bakit yung kanyang mahal na mga kababayan, ang kanyang mga kinsmen, Israel, ay hindi naligtas. Inabutan na lang sila ng Acts chapter 7, na fall na lang ang nation Israel, hindi na ibigay sa kanilang nation ang kanilang earthly kingdom, na magiging great nation sila, dahil nga hindi nila na-confess as a nation yung si Jesus Christ publicly. But yung gumawa nun ay naligtas, kagaya nila Peter at ng kanyang mga grupo na nag-confess publicly kay Jesus Christ. Yung mga members ng Little Flock na church na
itinayo ni Jesus Christ. Tingnan mo, meron bang mga tao na sana naniniwala na sila, ngunit hindi nila na i-confess si Jesus Christ? Ano ibig sabihin nun? Yung mga tao na yon, hindi sila maliligtas. Meron mga tao na natakot mag-confess kay Jesus Christ. At malalaman natin yung reason bakit hindi nila kinonfess, dahil sa takot nila. At alamin natin kung kanino sila natatakot. John chapter 9 verse 22. Ito yung mga tao na hindi nag-confess kay Jesus Christ as King, as the Son of God, dahil sa takot. John 9:22. Sabi dito, "These words spake his parents." Ito yung pinagaling ni Jesus Christ. Yung pinagaling ni Jesus Christ. "Because they feared the Jews." Sa takot ng mga parents nitong pinagaling ni Jesus Christ, sa takot nila sa mga Hudiyo, sa Jews, "For the Jews had agreed already that if any man did confess that he was Christ." Tingnan mo. Ang mga Jews, yung mga Pharisees, yung nation Israel na galit kay Kristo, ano sabi? Winarningan yung mga tao, kung i-confess nyo si Kristo publicly na siya ang Kristo, ano sabi dito? He should be put out of the synagogue. Hindi na sila makakapunta sa sinagoga. Yung sinagoga, yung lugar kung saan sila nag-worship, saan sila nag-aaral ng salita ng Panginoon noong panahon na yon. So kung i-confess nila, sabi ng mga Diyos, hindi na kayo makakalapit sa sinagoga. Kaya may mga taong hindi nag-confess kahit na alam nila yung mga miracle, alam nila na si Kristo na yung Christ. Okay? Verse 23, "Therefore said his parents, he is of age. Ask him." Tanungin mo na lang siya kung bakit siya gumaling. Nasa edad naman siya. Kasi alam nila na si Kristo ang nagpagaling, pero ayaw nilang sabihin kung anong ginawa ni Kristo, dahil kung ginawa nila yon, ma-confess nila si Kristo publicly that He indeed is the Christ. Ano pa? John 12, verse 42. Meron pa dito, grupo ng tao na alam na nila na si Kristo yung Christ, but ayaw nila, hindi nila i-confess, kaya na i-confess publicly. John 12:42. Pasensya na po kayo sa Tagalog kasi hindi yan yung first language ko. Hindi yung first dialect ko, Tagalog. Ilonggo po ako. Pwede pa siguro Cebuano, mas fluent pa ako. Pero yung Tagalog, medyo mahirap talaga, kaya pasensya na kayo. Pero nagsisikap ako mag-Tagalog para maintindihan ng lahat. Okay? Verse 12. "On the next day, much people that were come to the feast, when they heard that Jesus was..." John 12:42. Ito, mali yung nabasa ko. "Nevertheless, among the chief rulers, also many believe on him." Marami nang naniniwala kay Kristo na siya yung Christ, but because of the Pharisees, they did not confess him, lest they should be put out of the synagogue. So, even during the time of Christ, there were people who indeed believed Jesus was the Christ, but hindi nila siya i-confess publicly dahil nga takot sila na hindi na sila papupuntahin ng mga Pariseo sa kanilang sinagoga. The synagogue during the time were controlled by the Pharisees. Sila yung may control ng temple, sila yung may control ng mga sinagoga sa bawat mga cities ng Israel noong time na yon. So, yan yung reason.
Listen to this. Yung Romans chapter 10 verse 9 to 10, hindi yon kaligtasan ngayong dispensation of the grace of God. Hindi sinabi yon ni Paul sa atin sa panahong ito na yan yung kaligtasan natin, na i-confess natin publicly si Jesus Christ. Si Paul noong time na yon, nung sinulat niya yan sa mga members ng BOC sa Rome, composed of Jew and Gentiles, kinukwento niya sa mga members ng BOC na nasa Rome kung paano hindi naligtas ang Israel. At yun ang dahilan. Gumawa sila ng kanilang pamamaraan, sariling pamamaraan para sila maligtas. That was according to the law, righteousness by the law. Ang hindi nila alam na pagdating ni Kristo noon na time na yon, nag-end na ang righteousness of the law, by the law, at righteousness na nila dapat yung maglagay ng kanilang pananampalataya kay Kristo, na si Kristo ang kanilang King, ang Son of God, si Kristo ang Christ, at dapat i-confess nila publicly to Israel. Bakit ba kailangan nila i-confess publicly sa Israel? So that all the people in Israel, the nation Israel as a nation, will believe that Christ is their Messiah King. Kung ginawa yon ng nation Israel through their representative, yung 70 members of the council, of the Jewish council, then the nation Israel will be saved. Then ang 1,000 years reign ni Christ, ang kingdom of heaven na promise kay Abraham na maging great nation sila, mabibigay sa kanila. Kaya nga yun, hindi yan dumating. Kaya ngayon, hindi nabigay sa kanila yon dahil nga hindi nila na i-confess si Jesus Christ. Hindi nag-believe ang nation Israel as a nation, hindi individual, but as a nation, hindi nag-believe ang Israel na si Christ ang kanilang Messiah King. But yung naniwala individually at nag-confess kay Kristo publicly, they will be saved. They became member of the church, the little flock, not the body of Christ. The members of the little flock will inherit the kingdom that will be given to the Jewish nation in Christ 1,000 years reign on this earth. Yan yon. So, please, this is my appeal to you. Yung mga naniwala na maligtas kayo dahil nag-confess kayo, nag-forward kayo doon sa harapan ng inyong pastor sa inyong simbahan, hindi kayo maliligtas. Dahil hindi yan ang gospel para sa atin ngayon. Yan ay kaligtasan para sa Israel. Kinuwento yan ni Paul para maintindihan natin mga BOC members kung bakit hindi naligtas ang kanyang mahal na nasyon ng Israel. Hindi yan atin. Kasi pag nagbasa tayo, intindihin natin at kilalanin natin, alamin natin bakit nasabi yan ni Paul. Hindi yan atin. Hindi yan atin kaligtasan. Hindi yan sinabi ni Paul na inyo yan ang kaligtasan na hindi. Kasi kung kaligtasan natin yan, edi ang dami ng gospel. Hindi na iisa lang yung gospel. Ilan na? Dalawa na. O, diba? Contradiction na yung Biblia na sinabi ni Paul, meron lamang isang gospel ngayon at accursed yung iba pag itinuro na gospel kung saan maligtas ang tao. Kung gospel mo rin yung Acts 16:31, edi tatlo na. Kung gospel mo pa yung John 3:16, 4 na. Kung gospel mo pa yung John 1:12, 5 na. Ano pa? Idagdag mo. Ang Bible, contradiction na yon. Hindi na tayo makapaniwala. Whereas, sabi ni Paul, meron lamang isang gospel. At yan,
Yung gospel of the grace of God, yan lamang ang makakaligtas sa atin ngayon pag yung tao mag-believe that Jesus Christ died for your sins, He was buried, and rose again the third day. Yan lang kaligtasan. Wala nang iba. Kaya, sana naintindihan natin kung ano yung Romans chapter 10, verse 9 to 10. Hindi at walang taong, walang kaluluwang maliligtas. Yan ngayon in this dispensation of the grace of God. Sana po ay naging maliwanag ang ating pag-aaral ngayon. Naintindihan natin yung salita yung bakit nasabi ni Paul yan diyan sa Romans chapter 10. Kung hindi tayo marunong mag-rightly divide, aangkinin natin yan, napakalaking problema. Napakalaking insulto sa ginawa ni Kristo at sa katotohanan na sinabi ni Kristo kay Paul, na Paul meron lamang isang gospel sa ganitong panahon ng mystery program ng dispensation of the grace of God. At yan yung death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Sana po, naging maliwanag ang lahat. Kung mayroong tanong po, pakisulat na lang dyan sa comment section at sikapin po nating masagot yan biblically. Okay? So, hopefully, naging maliwanag sa atin ang pag-aral nito. Let us close in prayer. Ama na balaan, langit nun at dungganon nga Diyos, sa liwat, nagpapasalamat po kami sa binigay mo sa amin na opportunity, pagkakataon ng makapag-aral po kami ng iyong salita, rightly divided, at maging maliwanag po sa amin itong Romans 10, chapter 10, 9 to 10, na kung saan marami po ang napapaniwala dahil sa maling turo na ito po ay kaligtasan para sa mga tao ngayon na nakatira sa dispensation of the grace of God. Sana po naging maliwanag na ito po ay hindi gospel namin ngayon para sa aming kaligtasan, kundi ito ay isang kwento ni Paul, narration po ni Paul, habang kausap niya ang mga members of the body of Christ, habang sinusulatan niya, kinukwento niya kung paano hindi naligtas ang kanyang mga kinsmen during Christ's earthly ministry, the Jewish people, the nation Israel. At sana po, naging maliwanag sa bawat isa at aming paniwalaan yung tamang gospel ngayon. At yan po ay nasa 1 Corinthians 15:1 to 4. Kami po dapat manampalataya na si Jesus Christ ay namatay, binayaran po niya yung aming mga kasalanan, inilibing po siya, at nabuhay po siya muli sa ikatlong araw upang bigyan din po kami ng buhay na walang hanggan. Sana po hindi maging offense ito sa mga denomination, kundi po pag-aralan din po nila at tanggapin ang tamang konteksto kung paano ito ni Paul nasabi. At hindi po namin ma-apply ang maling akala na ito po ay iyong commandment sa amin sa panahon ito para sa aming kaligtasan. Yan po ang aming prayer. Hindi po kami naninira. Hindi po kami attack ng kung anumang denomination, kundi po inilalahad po namin yung katotohanan. At alam po namin na mahirap tanggapin at masakit ang katotohanan. Sana po ay alisin po namin ang mga pride sa aming mga puso at isipan at magsubmitar kami sa iyong mga salita na maging final authority namin yung iyong salita, ang King James Bible. Yan po ang dalangin namin sa ngalan po ni Jesus Christ. Amen.